Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 631. Nakita ng Revolutionary Army sa likod ni Huang Feng kung paano pinatay ni Huang Feng si Botface gamit ang kanilang sariling mga mata. Bagamat hindi nila kilala si Botface, hindi ito nakaapekto sa kanilang paghuhusga sa mga kakayahan ni Huang Feng. Ngayong narinig na nila ang utos ni Huang Feng, natural na silang sumunod. Parami ng parami ang Revolutionary Army na sumugod sa lungsod at sinundan si Huang Feng pasulong. Kasabay nito, parami ng parami ang Western Army ang nakatuklas ng pagbabago sa sitwasyon at nagsimulang sumugod dito. Si Huang Feng at Sun Liang ay biglang nakaramdam ng matinding pressure. Gayunpaman, ang depensa ng Western Army ay medyo maluwag. Sa makatuwid, ang bilang ng Revolutionary Army na pumasok ay mas malaki pa rin kaysa sa bilang ng Western Army na sumugod. Sa isang tiyak na lawak, ito ay bumawi sa kawalan ng kapangyarihang panlaban ng revolusyonaryong hukbo. Anong nangyayari? Bakit ang ingay sa labas? Sa isang medyo marangyang courtyard, biglang nagising si Zhou Kai mula sa kanyang panaginip. Malakas niyang tinanong ang mga gwardya sa labas, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Gayunpaman, halatang hindi alam ng mga gwardya na iyon ang nangyari, kaya hindi nila alam kung paano sasagutin ang tanong ni Zhou Kai. Ang tirahan ni Zhou Kai ay dating kay Leader Qiu, ngunit ngayon ay nagbago na ang may-ari. Medyo nasiyahan si Zhou Kai sa lugar na ito, kaya nanatili siya rito ng gabing iyon. Gayunpaman, halatang wala sa magandang mood si Zhou Kai sa mga oras na ito, dahil malakas ang tibok ng kanyang puso, na parang may nangyari. Originally, wala siyang masyadong pagbabantay gaya ng mga subordinate niya. Kung tutuusin, hindi niya akalain na ang Revolutionary Army ay mangangahas na bumalik muli. Sa paligid ng lugar na ito, maliban sa Revolutionary Army na pinamumunuan ni Leader Qiu, walang ibang puwersa na makakalaban sa Imperial Court. Kaya naman, ngayong gabi, habang pinapasaya ni Zhou Kai ang kanyang mga nasasakupan, nagre-relax din siya ng husto. Hindi lang siya uminom ng alak, may nakita pa siyang dalawang babae at maagang natulog. Gayunpaman, halatang hindi masyadong mapayapa ngayong gabi. Nang mahimbing na siyang natutulog, narinig niya ang ingay sa labas. Bagaman hindi alam ng mga gwardya na namamahala sa nakatayong bantay kung ano ang nangyayari, agad silang nagtungo upang imbestigahan ang sitwasyon sa labas. General Zhu, may nangyaring masama. Ang Revolutionary Army ay babalik kasama ang mga tao. Matapos imbestigahan ang partikular na sitwasyon, ang isa sa mga gwardya ay bumalik upang magulat sa takot. Bakit ka ba nagpapanik? Ano ang dapat katakutin? Hinanap ko sila, buti na lang nakabalik na sila. Isinuot ni Zhou Kai ang kanyang baluti at pinagalitan ang kanyang mga bantay. Nang makita ng mga bantay ni Zhou Kai na napakalma ng kanilang general, dahan-dahan din silang huminahon at hinintay na makapagbihis si Zhou Kai. Let's go! Sumunod ka sa akin para makilala ang mga rebelding ito. Gusto kong makita kung gaano karaming ulo ang mayroon sila. Talagang nangangahas silang manligaw ng kamatayan sa oras na ito. Kinuha ni Zhou Kai ang kanyang espada at sinabi sa kanyang mga nasasakupan. Natahimik ang mga gwardya at sinundan si Zhou Kai sa labas. Sa oras na ito, hindi masyadong nag-aalala si Zhou Kai. Naisip niya na ang nakaraang Revolutionary Army ay hindi natatakot sa kabiguan at nag-organisa ng counterattack. Kung tutuusin, bagamat nilipol na nila ang revolusyonaryong hukbo sa lungsod, halatang imposibleng lipulin silang lahat sa isang araw. Naisip niya na ang mga labi ng Revolutionary Army sa lungsod ang nagdudulot ng kaguluhan. Gayunpaman, syempre, nang pinangunahan ni Zhou Kai ang kanyang mga tao palabas ng tirahan, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging pangit. Ito ay dahil nalaman niyang mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaakala. May mga taong tumatakbo sa lahat ng dako, at karamihan sa mga taong ito ay kanyang mga tao. Sa katunayan, ito ay dahil din sa pagsisikap ng mga lokal na pamilya sa Mei County. Matapos nilang kumpirmahin na talagang dumating na ang Revolutionary Army, nagsunog sila at nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Nagdulot ito ng higit na takot sa Western Army sa lungsod. Huwag kang magpanik. Sumunod ka sa akin. Hinayla ni Zhou Kai ang isang sundalo ng Western Army na tumatakbo at sinabi, General,
Tumakbo ng mabilis. Maraming tao mula sa Western Army ang dumating. Pumasok na sila sa syudad. Hindi natin sila mapipigilan. Tila nakilala ng sundalo ng Western Army si Zhou Kai. Matapos siyang makita, hindi niya napigilan ang gulat sa kanyang puso. Sa halip, pinayuhan niya si Zhou Kai na umalis kaagad. Sa oras na ito, hindi alam ni Zhou Kai na nangyari rin ang eksenang ito noong isang gabi sa lungsod na ito. Gayunpaman, sa oras na iyon, nangyari ito sa Revolutionary Army. Swoosh! Matapos marinig ang mga salita ng sundalo ng Western Army, hindi man lang ito inisip ni Zhou Kai. Hinugot niya ang kanyang espada at direktang pinatay ang kabilang partido. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ng kabilang partido nang bumagsak siya sa lupa. Tila hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng general na binalaan niya. Ang taong ito ay isang especially iya sa Revolutionary Army. Nasira niya ang moral ng hukbo. Dapat siyang pugutan ng ulo. Malakas na sigaw ni Zhou Kai. May epekto pa rin ang mga salita ni Zhou Kai. Medyo natahimik ang mga tao na medyo nataranta na dahil sa sinabi niya. Gayunpaman, alam din ni Zhou Kai na ang sitwasyong ito ay hindi magtatagal. Kung ang kaguluhan sa lungsod ay hindi napigilan, kung gayon ang takot na ito ay kakalat sa kanyang mga tauhan. Sa makatuwid, ang kailangan niyang gawin ngayon ay agad na pamunuan ang kanyang mga tauhan para palayasin ang revolusyonaryong hukbo na nakapasok na sa lungsod. Sumunod kayo sa akin, kayong lahat. Sigaw ni Zhou Kai. Ang mga sundalo ng Western Army ay hindi masyadong nag-isip at sinundan si Zhou Kai pasulong. Sa oras na ito, wala silang gaanong kakayahang mag-isip. Nagulat sila sa mga pamamaraan ni Zhou Kai ngayon lang. Gayunpaman, maging si Zhou Kai o ang mga sundalong ito, naiintindihan nilang lahat na ang ganitong uri ng pagkabigla ay maaari lamang mapanatili sa ilang sandali, hindi magpakailanman. Sa ngayon, kailangan nilang lutasin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Galit na galit si Zhou Kai. Hindi niya inaasahan na ang Revolutionary Army na kanyang itinaboy ay magkakaroon talaga ng lakas ng loob na bumalik. Bukod dito, mabilis silang bumalik. Ito ay lampas lamang sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano siya hindi naniniwala, nangyari na ito. Nanumpa si Zhou Kai na sa pagkakataong ito, tiyak na hindi niya pababayaan ang mga sundalong ito ng Revolutionary Army. Siguradong papatayin niya silang lahat on the spot. Si Zhou Kai ay puno ng kumpiyansa at gustong patayin ang lahat ng Revolutionary Army na pumasok sa lungsod. Gayunpaman, ang mga sundalo ng Western Army sa ibang mga lugar ay walang parehong kumpiyansa. Sa mga oras na ito, napakadilim ng paligid. Hindi lang alam ng mga sundalo ng Western Army kung gaano karaming mga sundalo ng Revolutionary Army ang nakapasok sa lungsod. Bukod dito, ang revolusyonaryong hukbo ay itinaboy na nila. Sa kanilang palagay, kung hindi sapat ang lakas ng revolusyonaryong hukbo, tiyak na hindi sila mangangahas na bumalik. Sa makatuwid, naniniwala ang mga sundalo ng Western Army na ang bilang ng mga sundalo ng Revolutionary Army na pumasok sa lungsod sa oras na ito ay higit pa kaysa kagabi. Sa makatuwid, kahit na ang ilang mga lugar ay lumalaban, karamihan sa mga lugar ay natalo na. Hindi nila nakita kung gaano karami ang mga sundalo ng Revolutionary Army. Alam lang nila na marami sila, higit pa sa inaakala nila. Sa pagharap sa napakaraming sundalo ng revolusyonaryong hukbo, hindi nila kayang labanan. Sa makatuwid, ng pamunuan ni Zhou Kai ang kanyang mga tauhan upang magdulot ng kaguluhan para sa Revolutionary Army, ang Western Army sa maraming lugar ay natalo na. Kabanata 632. Gayunpaman, hindi masama ang kakayahan ni Zhou Kai. Sa daan, gumamit siya ng mga dumadagandong na paraan upang masupol ang marami sa mga natalong sundalo at dinala sila sa pinagmulan ng kaguluhan, ang West City Gate. Sa oras na ito, pinangunahan din ni Huang Feng ang mga tao mula sa West City Gate hanggang sa gitna ng lungsod. Sinamahan din siya ng marami sa revolusyonaryong hukbo. Nagtagpo ang magkabilang panig sa isang kalye na hindi masyadong malawak. Tila hindi inaasahan ng magkabilang panig na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Sandaling katahimikan ng namayani, pinalaki ni Huang Feng ang hitsura ng kalabang pinuno. Hindi niya nakilala si Zhou Kai, ni hindi niya alam na siya ang pinakamataas na commander ng Western Army. Ang alam lang niya ay ang Western Army na nasa harapan niya ang pinakamalaking resistance force na nakatagpo niya sa ngayon.
Kung gusto niyang sumulong, kailangan niyang ganap na alisin ang puwersang ito sa harapan niya. Sa kabilang banda, hindi rin nakilala ni Zhou Kai si Huang Feng. Gayunpaman, alam niyang kaharap niya ang mga tao mula sa Revolutionary Army. Kahit sino pa ang pinuno ng kabilang partido, kailangan niyang alisin ang mga ito bago siya magpatuloy sa pagsulong at pagpuksa sa lahat ng revolusyonaryong hukbo. Sa makatuwid, bagaman hindi magkakilala ang magkabilang panig, nakita nila ang isa't isa bilang mortal na magkaaway. Mga kapatid ng revolusyonaryong hukbo, singil sa akin. Sumigaw si Huang Feng pagkatapos ay pinangunahan ang pagsingil. Marami sa Revolutionary Army ang pamilyar sa eksenang ito dahil si Huang Feng ay palaging nasa frontline. Sa makatuwid, nang makita nila si Huang Feng na umaarangkada muli, sumunod sila. Mga kapatid ng Western Army, patayin ang kaaway anumang oras. Sumigaw si Zhou Kai, hindi dapat magpatalo. Pagkatapos, iwinagayway niya ang malaking espada sa kanyang kamay at siya ang unang sumugod pasulong. Si Zhou Kai ay may ilang kasanayan sa martial arts. Sa bawat laban noon, lagi siyang nasa harapan. Sa makatuwid, nakuha niya ang paggalang ng mga sundalo ng Western Army sa bawat labanan, na ginagawa silang magtrabaho para sa kanya ng buong puso. Sa pagkakataong ito, hindi naisip ni Zhou Kai na iba si Huang Feng sa mga kaaway na nakatagpo niya noon. Kaya naman, siya pa rin ang unang nag-charge forward. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Huang Feng, tinatrato si Huang Feng bilang ang unang kaaway na kailangan niyang patayin. Hanggat patay na si Huang Feng, hindi magiging problema ang Revolutionary Army. Itinuring din ni Huang Feng si Zhou Kai bilang ang unang kaaway na kailangan niyang patayin. Sino ang nagtanong kay Zhou Kai na nasa front line? Bukod dito, ang kanyang baluti ay halatang iba sa iba. Bagamat hindi niya nakilala ang pagkakakilanlan ni Zhou Kai, alam niyang hindi karaniwan ang kanyang pagkakakilanlan. Papalapit ng papalapit ang distansya ng magkabilang panig. Nakita na ni Zhou Kai ng malinaw ang mukha ni Huang Feng. Itinaas niya ang kanyang malaking espada, handang hampasin anumang oras. Noong nakaraan, hanggat ibinaba niya ang kanyang malaking espada, maaari niyang alisin ang buhay ng isang kaaway. Naniniwala siya na sa pagkakataong ito ay hindi magiging exception. Gayunpaman, malinaw na binaygo ng katotohanan si Zhou Kai. Nang lapitan niya, si Huang Feng at iwagayway ang kanyang malaking espada, nakita niyang bahagyang hinugot ni Huang Feng ang kanyang mahabang espada at hinaranggan ito sa kanyang harapan. Pagkatapos noon ay isang dang na lang ang narinig habang nagsasalpukan ang espada at espada. Sa katunayan, nang bunutin ni Huang Feng ang kanyang espada, napansin na ito ni Zhou Kai. Gusto niyang iwasan ang espada ni Huang Feng at direktang laslasin ang katawan ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit paano niya binago ang kanyang direksyon, hindi niya maiwasan ang mahabang espada sa kamay ni Huang Feng. Parang ang mahabang espada sa kamay ni Huang Feng ay nasa lahat ng dako. Nagsagupaan ang kanilang mga sandata, dahilan para makita nila ng malinaw ang hitsura ng isa't isa. Sa sandaling ito, pareho ng kanilang mga mukha ay puno ng pagpatay na layunin. Bagamat hindi nila alam na ang kabilang partido ang pinakamataas na commander, hindi nito nabawasan ang hangarin na pumatay sa puso ng isa't isa. Bagamat hindi masama ang martial arts ni Zhou Kai, hindi lang ito masama. Hindi man lang siya maituturing na isang pangatlong antas na master. Ang kanyang martial arts ay naipon ng paunti-unti sa larangan ng digmaan. Wala siyang sistematikong pag-aaral ng martial arts. Sa makatuwid, pagkatapos na magkaroon ng ugnayan ang dalawang panig, nang gusto niyang ipagpatuloy ang pag-atake kay Huang Feng, gumawa muna si Huang Feng ng hakbang. Bahagyang kumaway ang kaliwang kamay ni Huang Feng na hindi nakahawak sa espada. Bagamat nakita na ito ni Zhou Kai at gustong iwasan, hindi niya ito maiwasan. Wala pang isang segundo ay tinamaan na ng palad ang kanyang dibdib. Deng deng deng, si Zhou Kai, na natama ng palad ni Huang Feng, ay direktang umatras ng ilang hakbang bago pinatatag ang kanyang katawan. Gayunpaman, bago niya tuluyang mapatatag ang kanyang katawan, may nakita siyang figure na papalapit. Nagulat si Zhou Kai. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit wala siyang magawa. Muling tinamaan ang kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang pinsala kaysa sa nauna. Napaatras muli si Zhou Kai ng ilang hakbang.
Nang gustong ipagpatuloy ni Huang Feng na patayin si Zhu Kai, napansin na ng mga bantay ni Zhu Kai ang sitwasyon ng kanilang amo. Agad silang sumugod ng walang pakialam sa kanilang buhay. Mababago lamang ni Huang Feng ang kanyang target. Siya ay sumuko sa pagpatay kay Zhu Kai at binago ang kanyang target sa pagpatay sa mga bantay ni Zhu Kai. Go na kayong lahat. Patayin ang lalaking iyon. Hinawakan ni Zhu Kai ang kanyang dibdib at sumigaw ng malakas. Pagkatapos ng dalawang simpleng pagpapalitan, naunawaan niya na hindi siya katugma kay Huang Feng. Bagamat nagulat siya na ang revolusyonaryong hukbo ay may ganoong eksperto, nagpasya din siya. Kailangan niyang patayin si Huang Feng ngayon. Kung hindi, tiyak na magiging sako na siya sa hinaharap. Matapos marinig ang mga salita ni Zhu Kai, parami ng parami ang pumapaligid kay Huang Feng. Bagamat gusto ng Revolutionary Army na tulungan si Huang Feng, ang kanilang lakas ay mas mahina pa rin kaysa sa Western Army. Kahit na gusto nilang tumulong, hindi sila makapagbigay ng malaking tulong kay Huang Feng. Nakita ni Zhu Kai ang sitwasyong ito at ngumiti ng may pagmamalaki. Bagamat makapangyarihan si Huang Feng, ang kanyang individual na katapangan ay limitado pa rin sa isang digmaan. Ang kabuuang lakas ng Western Army ay halatang mas malakas kaysa sa Revolutionary Army. Sa makatuwid, gaano man kalakas si Huang Feng, hindi siya gaanong mapapakinabangan. Gayunpaman, mabilis na nawala ang ngiti ni Zhu Kai sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang ulo niya at hindi makapaniwalang tumingin sa dibdib niya. May butas doon at tuloy-tuloy na umaagos ang dugo. Anong nangyayari? Ang isip ni Zhu Kai ay napuno ng gayong pagdududa. Gayunpaman, ito ay malinaw na walang paraan upang bigyan siya ng sagot. Dati, bagamat nakita niyang naglabas si Huang Feng ng isang itim na bagay mula sa kung saan, hindi niya ito gaanong pinansin. Kahit na ito ay isang nakatagong sandata, tiwala siyang maiiwasan niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakatagong armas ay may isang tiyak na pattern sa kanila. Gayunpaman, nang makarinig siya ng kalabog, naramdaman niya kaagad na tinamaan ng mabigat na bagay ang kanyang dibdib. Pagkatapos, naramdaman niya ang pag-ubos ng kanyang buhay. Inalis ni Huang Feng ang kanyang kaliwang sibat at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa Western Army sa paligid niya. Bagamat kumpiyansa siya na kaya niyang patayin si Zhu Kai pagkatapos patayin ng Western Army sa paligid niya, halatang magtatagal ito. Higit pa rito, ang revolusyonaryong hukbo ay mas makapangyarihan kaysa sa kanlurang hukbo. Sa maikling panahon na ito, ang revolusyonaryong hukbo ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Sa makatuwid, kinuha ni Huang Feng ang kanyang kaliwang sibat mula sa kanyang storage ring at direktang pinatay si Zhu Kai. Sa kabilang banda, kahit na nag-aatubili si Zhu Kai na umalis sa mundong ito, gusto rin niyang malaman kung anong uri ng nakatagong sandata ang pumatay sa kanya. Gayunpaman, malinaw na hindi pinahintulutan ng katotohanan na mag-isip siya ng labis. Matapos barilin, bagamat may gusto siyang sabihin, sa huli, wala siyang nasabi. General, ano bang nangyayari sa iyo? Ang kapalit sa tabi ni Zhu Kai ay halatang napansin na may mali kay Zhu Kai. Mabilis siyang pumunta sa harapan para alalayan si Zhu Kai at nag-aalalang nagtanong. Ibinuka ni Zhu Kai ang kanyang bibig, may gustong sabihin. Gayunpaman, nang ibuka niya ang kanyang bibig, ang lumabas ay hindi mga salita kundi isang tumpok ng dugo. Matapos magpumiglas ng kaunti, tuluyan na niyang nahinga ang kanyang huling hininga. Gayunpaman, nakabukas pa rin ang kanyang mga mata. Maliwanag, hindi siya namatay sa kapayapaan. General, ang bantay sa tabi ni Zhu Kai ay halatang hindi matanggap ang biglaang pagkamatay ng kanyang amo. Patuloy niya itong niyugyug, umaasang may mangyayaring milagro. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Hindi na humihinga si Zhu Kai. Kahit anong iling niya, walang reaksyon. Sa kabilang banda, bagamat nakikipag-ugnayan si Huang Feng sa mga sundalo, binibigyang pansin din niya ang sitwasyon ni Zhu Kai. Nang makita niyang patay na patay si Zhu Kai, agad siyang sumigaw. Patay na ang general mo. Hindi papatayin ang mga sumuko. Nang marinig nila ang mga salita ni Huang Feng, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay biglang tumigil. Pagkatapos, hindi nila namamali na tumingin sa direksyon kung nasaan si Zhu Kai. Tamang-tama, nakita nila si Zhu Kai na nakahiga sa mga bisig ng isang gwardya. Wala man lang tunog. Patay na ang general mo. Hindi papatayin ang mga sumuko.
Ang mga sundalo ng Revolutionary Army sa panig ni Huang Feng ay tila may naintindihan sa sandaling ito at nagsimulang sumigaw ng malakas. Ang mga sigaw ng mga taong ito ay agad na naging sanhi ng pagkalito ng Western Army. Hindi nila alam ang gagawin. Biglang namatay ang general na ngayon lang nabubuhay. Wala silang oras para mag-react. Pagkatapos nito, ang mga taong ito ay nagkaroon ng dalawang reaksyon. Ibinaba ng ilan sa kanila ang mga sandata sa kanilang mga kamay at naghanda na sumuko kay Huang Feng. Kung tutuusin, anuman ang mangyari, mas mahalaga ang kanilang buhay. Ang ibang grupo ng mga tao ay umungal upang ipaghiganti si Zhou Kai at sumugod kay Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi nagpakita ng anumang awas sa grupong ito ng mga tao. Ikinumpas niya ang kanyang espada at pumunta sa harapan upang patayin silang lahat sa lugar. Biglang inihagis ng nag-aalangan na Western Army ang mga armas sa kanilang mga kamay sa lupa. Ang mga sundalo ng revolusyonaryong hukbo ay sumulong at tinanggap ang mga bihag. Kasabay nito, patuloy silang sumisigaw, "Makapangyarihang General Huang." Malinaw, ang labanan ngayon ay ganap na nakumbinsi sila. Nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, siya ang commander ng Revolutionary Army. Siyempre, hindi niya hinanggad na marami sa kanyang mga tauhan ang mamatay. Bukod dito, ang Revolutionary Army ay mas maliit kaysa sa hukbo ng Imperial Court. Kung ang isa ay namatay, magkakaroon ng isang mas kaunting sundalo. Siyempre, hindi niya ninais na hamina ang sariling lakas. Kung tutuusin, kung mas mahusay ang kanyang kasalukuyang pagganap, mas maraming pera ang maaari niyang kumita sa hinaharap. Kaya naman, nang makita niyang sumuko na ang Western Army sa paglaban, napakasaya ni Huang Feng. Kabanata 633. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa panig ni Huang Feng ay isang maliit na bahagi lamang ng lahat ng mga labanan sa Plum County. Sa oras na ito, mayroon ding tuloy-tuloy na labanan sa ibang bahagi ng Plum County. Hindi alam ng Western Army sa mga lugar na iyon na ang kanilang general na si Zhou Kai ay pinatay ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang mga labanan sa ibang mga lugar ay nagpatuloy, at ang Western Army ay dahan-dahang nagsimulang makakuha ng mataas na kamay. Sa katunayan, inaasahan na ni Huang Feng at Su Pei ang sitwasyong ito. Kung tutuusin, sa nakaraang labanan sa pagtatanggol sa lungsod, naunawaan na nilang dalawa ang lakas ng labanan ng Western Army. Hindi sila mahina, hindi bababa sa mas malakas kaysa sa kanilang hukbong rebelde. Sa makatuwid, hindi masyadong nagulat si Huang Feng na ang hukbong rebelde ay unti-unting nahuhulog sa isang hindi magandang posisyon sa labanan. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na magdala ng mga tao na pasukin ang lungsod ay dahil gusto niyang samantalahin ang magulong sitwasyon at hanapin mismo ang general ng kalaban. Gusto niya itong patayin para bumagsak ang moral ng kalaban at mawala ang kanilang commander. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng ilang pagkakataon. Hindi inaasahan ni Huang Feng na nagkataon na muli niyang makakabangga ang commander ng kalaban. Katulad na lang kung paano niya nabangga si Leader Zhou dati. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga dahil sa swerte niya. Pagkatapos ng lahat, ang Plum County ay hindi ganoon kalaki, ngunit hindi rin ito maliit. Hindi ganoon kadaling maghanap ng isang tao, lalo na ang isang mahalagang tao mula sa panig ng kalaban. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na sa hindi inaasahang pagkakataon ay makakasalubong niya ang kalaban dito. At saka, pinatay niya talaga ang kalaban. Go! Some of you take in the Western Army. Iyong iba, sumigaw ng buong puso na patay na ang general nila. Hindi papatayin ang mga sumuko. Sinabi ni Huang Feng sa rebelding hukbo na bahagi siya. Mabilis na ipinasa ng rebelding hukbo ang utos ni Huang Feng. Sa makatuwid, simula sa panig ni Huang Feng, dahan-dahan silang kumalat sa malayo. Kahit saan, may mga boses na sumisigaw na patay na si Zhou Kai at humihiling sa Western Army na sumuko. Ang mga tinig na ito ay dahan-dahang nagtagpo, at sa huli, naririnig ito ng bawat sulok ng Plum County. Ang Western Army ay walang pagbubukod. Sa oras na ito, ang Western Army ay nasa kaguluhan. Originally, sila ay tinambangan. Kahit na hindi sila nahulog sa isang hindi magandang posisyon dahil sa kanilang sariling lakas, ang psikolohikal na pakiramdam ay ganap na naiiba. Nadama nila na sila ay may pukan na laban. Dahil ang Revolutionary Army ay nang ahas na salakayin ang lungsod sa oras na ito,
tiyak na mayroon silang maaasahan. Bilang resulta, bagamat nakakuha sila ng mataas na kamay sa ilang mga lugar, ang psikolohikal na pagkabalisa ay hindi nabawasan. At ngayon, matapos marinig ang balita ng pagkamatay ni General Zukai, lalo silang nataranta. Nais nilang i-verify ito, ngunit ang paligid ay nasa ganap na gulo. Walang paraan para makipag-ugnayan sila sa kanilang mga nakatataas. Gayunpaman, mula sa oras ng aksidente hanggang ngayon, wala silang natatanggap na anumang utos mula kay General Zukai. Kaya, marami sa kanila ang nagsimulang maniwala kay General Zukai. Para naman sa mga commander sa gitnang antas, mas alam nila kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Ito ay dahil nang magtanong sila kay Zukai para sa mga order, nalaman nilang ang sarili nilang mga tao ay walang paraan para makipag-ugnayan kay General Zu. Malamang na napatay si General Zu, tulad ng sinabi ng Revolutionary Army. Tungkol sa sitwasyong ito, marami sa mga commander ang nataranta. Hindi nila akalain na ang pinakamataas na commander sa kanilang panig ay madaling mapatay ng kalaban sa ganoong kaikling panahon. Isa itong malaking dagok sa kanilang mga puso. Dahil walang commander, nagsimulang magkaroon ng iba't ibang opinyon ang Western Army. Gusto ng ilan na ipagtanggol ang Plum County hanggang sa kamatayan at itaboy ang Revolutionary Army. Gusto ng ilan na umatras mula sa Plum County at muling ayusin ang kanilang mga puwersa bago maglunsad ng counterattack. May ilan pa nga na nag-iisip na sumuko sa Revolutionary Army. Kung tutuusin, lahat sila ay mga sundalo. Hindi mahalaga kung sino ang kanilang pinagsilbihan. Ayos lang basta babayaran sila. Kung hindi dahil kay Zukai, hindi man lang sila mababayaran. Ngayong patay na si Zukai, malamang nababalik sila sa dati nilang buhay. Sa makatuwid, ang pagsuko sa revolusyonaryong hukbo ay tila isang magandang ideya. Lahat ng uri ng kaisipan ay lumitaw sa isipan ng Western Army. Dahil sa kakulangan ng isang pinag-isang command, ang Western Army ay nagsimulang mahulog sa kaguluhan. Sa sandaling nahulog sila sa kaguluhan, bumagsak ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang revolusyonaryong hukbo, na nahihirapan ng makayanan, sa wakas ay nakabawi at nalabanan ang pag-atake. At dahil mabilis na napatay ni Huang Feng ang commander ng kalaban, ang moral ng revolusyonaryong hukbo ay lubos na napalakas, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng kaunti. Bilang resulta, nagsimulang magbago ang sitwasyon ng buong Plum Blossom County. Sa oras na ito, hindi nagpapahinga si Huang Feng. Pinamunuan niya ang revolusyonaryong hukbo upang patayin ang kalaban na parang Diyos ng digmaan. Kung saan man matindi ang labanan, susugod siya doon. Saan man siya pumunta, ang Western Army ay babagsak. Kung tutuusin, walang kapareha niya. Ang Revolutionary Army sa likod ni Huang Feng ay tumingin kay Huang Feng na may ganap na kakaibang ekspresyon. Para silang nakatingin sa isang Diyos. Sinasamba na nila ngayon si Huang Feng. Dahil pinangunahan ni Huang Feng ang kanyang mga tao na patayin ang Western Army na mabangis na lumaban, ang bilis ng pagbagsak ng Western Army ay bumilis. Sa wakas, 2 oras pagkatapos pumasok si Huang Feng sa lungsod, ang Western Army ay ganap na bumagsak. Ang ilan sa kanila ay lumuhod at sumuko habang ang iba ay tumakas sa labas ng lungsod. Sa oras na ito, imposibleng ipagtanggol ang Plum County. Bagamat siya ay pagod na pagod, hindi balak tumigil ni Huang Feng. Kung nakatakas ang Western Army, hindi magtatagal ay bumalik ang mga taong ito at muling pananakot sa kanila. Sa makatuwid, dapat samantalahin ni Huang Feng ang panahong ito para patayin ang pinakamaraming Western Army hanggat maaari, na nagiging dahilan upang mawalan sila ng kakayahang lumaban. Sa makatuwid, pinangunahan ni Huang Feng ang kanyang mga tao at hinabol ang Western Army. Pinatay sila hanggang sa itapon nila ang kanilang baluti. Sa daan, may mga bangkay, sandata, at baluti sa lahat ng dako. Sa oras na ito, maliwanag na ang langit. Hindi ito magandang balita para sa tumatakas na Western Army. Sa ganitong paraan, mas magiging mahirap para sa kanila ang pagtakas, at magiging mas maginhawa para sa revolusyonaryong hukbo na habulin sila. Ang buong pagtugis ay tumagal hanggang tanghali bago bumalik si Huang Feng sa Plum County kasama ang kanyang mga tao. Nang bumalik siya sa Plum County, lahat ng nakapaligid na Revolutionary Army ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Taos-puso silang natuwa na magkakaroon sila ng isang matapang na general. Maging sina Wang Danyu at Sun Liang,
sa oras na ito, ay tumingin kay Huang Feng sa ibang paraan. Wala itong pinagkaiba sa paraan ng pagtingin ng ordinaryong Revolutionary Army kay Huang Feng. Sa ngayon, labis din nilang hinangaan si Huang Feng, hindi bababa sa paghanga nila kay Su Pei. Sa labanang ito, si Huang Feng at ang iba pa ay pumatay ng 20,000 kaaway at nabihag ang 20,000. Sa huli, hindi lalampas sa 10,000 ang mga mamamayan ng Western Army na tunay na nakatakas. Sa kabilang banda, wala pang 10,000 tao ang nawala sa panig ni Huang Feng. Masasabing ito ay isang ganap na tagumpay. Kabanata 634. Alam ng lahat kung sino ang nag-ambag sa dakilang tagumpay na ito. Dati, may mga hindi nag-iisip na si Huang Feng ay walang mga kwalipikasyon at kakayahan na maging kanilang general. Ngayon, taos-puso silang nakumbinsi ni Huang Feng. Hindi lamang maaaring pamunuan ni Huang Feng ang labanan, ngunit ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban ay medyo malakas din. Ang eksena ng pagpatay ni Huang Feng kay Zhou Kai ay naipasa na ng Revolutionary Army sa paligid niya. Alam na ito ng lahat ng Revolutionary Army. Nang pamunuan ni Huang Feng ang Revolutionary Army pabalik sa Plum County kasama ang mga bihag ng Western Army, maliban sa Revolutionary Army na nanatili para salubungin siya, maging ang mga lokal na residente sa lungsod ay nagkusa na lumapit at taos-pusong tanggapin si Huang Feng. Sa orihinal, ang saloobin ng revolusyonaryong hukbo sa mga lokal na residente ay mas mahusay kaysa sa hukbo ng korte ng imperial. Bukod dito, si Huang Feng, isang taong nagmula sa modernong mundo, ang namumuno sa hukbong ito. Natural, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng magandang relasyon sa mga lokal na residente. Kaya naman, pagpasok sa lungsod, inihayag niya na walang mangiistorbo sa mga residente. Kapag natuklasan, sila ay mabigat na parusahan. Sa makatuwid, ang revolusyonaryong hukbo ay gumawa ng isang mas mahusay na trabaho sa oras na ito. Bukod pa rito, ang mga residente sa lungsod ay pinatay lamang ng Western Army. Kung ikukumpara ang dalawa, natural na alam ng lahat kung paano tretuhin ang Revolutionary Army. Maging ang ilan sa mga lokal na mga ngalakal at pamilya na naghihinala sa revolusyonaryong hukbo dahil kay Leader Qiu ay napansin din ang pagbabago sa kanilang saloobin sa revolusyonaryong hukbo sa panahong ito. Para naman sa 7 o 8 lokal na pamilya at mayayamang mga ngalakal na naglagay ng kanilang taya sa Su Pei mula pa noong una, sa oras na ito, sila ay nakangiti mula sa tainga. Matapos makapasok ang kanlurang hukbo sa lungsod, dumanas din sila ng maraming pagkalugi. Sino ang nagtanong sa kanila na maging mayaman? Natural, sila ang target ng Western Army. Sa makatuwid, sa oras na ito, masabik sila sa Revolutionary Army na makabalik ng mas maaga. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang revolusyonaryong hukbo ni Su Pei ay babalik ng ganoon kabilis. Napakabilis nito na lumampas sa kanilang inaasahan. Bukod dito, talagang inatake nila ang lungsod sa isang iglap at inalis ang higit sa kalahati ng kanlurang hukbo. Paanong hindi sila matutuwa na ang revolusyonaryong hukbo ay may ganoong lakas sa pakikipaglaban? Ngayon, kung mas mahusay na gumanap ang Revolutionary Army ni Su Pei, mas masaya sila. Naging bagong maharlika rin si Huang Feng sa mga mata ng mga taong ito. Kung tutuusin, hindi ililibing ang isang may kakayahang tao kahit saan man siya magpunta. Si Huang Feng ay halatang may kakayahang tao. Ang mga taong ito ay nag-iisip na ngayon ng mga paraan para magkaroon ng magandang relasyon kay Huang Feng. Kung gusto nilang umunlad ng mas mahusay kaysa sa iba, kailangan nilang makakita ng higit pa kaysa sa iba at mag-strike muna. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit sila nag-invest sa Su Pei dati? Bukod dito, pagkatapos ng dalawang magkasunod na pagbabago ng mga may-ari sa May County, ang kapangyarihan ng mga pamilya sa lungsod ay reshuffle. Marami sa mga malapit kay Leader Qiu ay inalis ni Zhou Kai. At ang mga pamilyang iyon na malapit kay Zhou Kai mamaya ay tiyak na aatakihin ni Su Pei. Ang mga karagdagang benepisyo ay natural na mahahati ng mga taong malapit kay Su Pei. Ito ang pakinabang ng unang pamumuhunan. Siyempre, kailangan nilang pumili ng tamang tao. Kung hindi, madaling isipin kung ano ang mararamdaman ng mga piniling sumuporta kay Zhou Kai dati ngayon. Sa makatuwid, marami na ngayong mga tao na optimistiko tungkol kay Huang Feng. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Huang Feng sa May County, si Zhang Ming ng pamilya Zhang ay tumayo sa harap ni Huang Feng kasama ang ilang tao.
Mr. Zhang, ano ang ibig mong sabihin dito? Tumingin si Huang Feng kay Zhang Ming nang may pagkalito at nagtanong. General Huang, ito ang mga dating kasambahay at katulong ng Ning Residence. Matapos hanapin ang Ning Residence, gumamit ako ng paraan para makuha sila. Nabalitaan ko na si General Huang ay may magandang relasyon sa anak ng Ning Residence, kaya ibibigay ko ang mga taong ito kay General Huang. Nakangiting tumingin si Zhang Ming kay Huang Feng at sinabing, si Zhang Ming ay mas optimistiko kay Huang Feng kaysa sa iba. Mas optimistic pa siya kay Huang Feng kaysa kay Su Pei. Ito ay higit sa lahat dahil pagkatapos ng labanan kagabi, dalawang tagapaglingkod ng pamilya Zhang ang sumali sa pangkat ni Huang Feng. Pagkatapos noon, nasa tabi na sila ni Huang Feng. Sa makatuwid, alam nila ang lahat ng nangyari pagkatapos noon, kasama ang lahat ng kakayahan ni Huang Feng, ng detalyado. Nang bumalik ang dalawang katulong at nagulat kay Zhang Ming, pinuri nila si Huang Feng hanggang sa langit. Sila ay malinaw na dalawang walang utak na tagahanga ni Huang Feng. Alam ni Zhang Ming na ang mga tagapaglingkod na ito ay palaging mayabang dahil hindi siya mahina. Hindi niya inaasahan na pagkatapos makipag-ugnayan kay Huang Feng sa ganoong kaikling panahon, sasambahin nila si Huang Feng hanggang sa ganito. Sa makatuwid, natural na alam ni Zhang Ming kung gaano kalakas si Huang Feng. Tinitigan ni Huang Feng ang iilang tao sa kanyang harapan ng walang imik. Hindi niya inaasahan na si Zhang Ming ay napakaalam. Makakasiguro si Huang Feng na bago niya dinala ang mga tao sa Plum County kagabi, hindi pa siya narinig ni Zhang Ming. Sa huli, sa maikling panahon, marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Alam pa niya na laging nasa tabi niya si Ning Wushuang. Sa pagtingin sa medyo malabong tingin ng kabilang partido, alam ni Huang Feng na malamang na hindi naiintindihan ng kabilang partido ang relasyon nila ni Ning Wushuang. Sa makatuwid, ipinadala niya ang mga dating tagapaglingkod na ito ng paninirahan ng Ning upang ipahayag ang kanyang mabuting kalooban. Gayunpaman, hindi tumanggi si Huang Feng. Ang pamilya Zhang ay isang malaking pamilya at hindi nagkukulang sa ilang mga tao. Kahit na siya at si Ning Wushuang ay walang ganoong uri ng relasyon, maaari pa rin silang ituring na magkaibigan. Mula nang makumpiska ang kanyang sariling tirahan, maaari na lamang siyang mag-isa. Ngayon na mayroon siyang ilang mga katulong na kasama niya, ito ay itinuturing na mabuti. Bukod dito, kapag dumating ang oras, maibabalik niya ang kanyang tirahan sa Plum County sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng tirahan. Bukod dito, pagdating ng panahon, talagang kakailanganin niya ng mga katulong na mag-aalaga sa kanya. Kung gayon, salamat, Mr. Zhang. Hinawakan ni Huang Feng ang kanyang mga kamay at sinabi. Nang makitang hindi tumanggi si Huang Feng, mas masayang ngumiti si Zhang Ming. Bahala ka, sige. Matapos paalisin si Zhang Ming, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Huang Feng para magpahinga. Hindi lang siya, kundi ang buong Revolutionary Army ay kailangan ding magpahinga. Kagabi, hindi sila nakatulog. Kinaumagahan, kalahating araw nilang hinabol ang Western Army, kaya pagod na pagod ang lahat at kailangan ng magpahinga ngayon. Ang buong Plum County ay unti-unting tumahimik. Matapos ang isang araw ng pagkawasak ng Western Army, matagumpay na nabawi ng Revolutionary Army ang Plum County. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang buong residente ng Plum County. Siyempre, mayroon ding mga tao na nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Ang mga taong ito ay ang mga taong piniling sumali sa Western Army. Hindi man lang sila nagkaroon ng panahon upang tamasahin ang mga benepisyo ng kanilang maagang pamumuhunan. Ngayon, nagkaroon ng bagong may-ari ang Plum County. Iiyak na lang ang mga taong ito. Sa oras na ito, tuloy-tuloy na lamang silang maghanap ng mga paraan upang malutas ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila at ng revolusyonaryong hukbo. Si Huang Feng ay malinaw na isang mahusay na kandidato. Sa kasamaang palad, pagkatapos paalisin si Zhang Ming, nagpahinga si Huang Feng sa kanyang pansamantalang tirahan at walang nakitang sinuman. Kabanata 635. Nagpahinga si Huang Feng, San Liang, at ang iba pa sa Plum County ng isang araw. Sa umaga ng ikalawang araw, 10,000 tao ang nanatili upang bantayan ang Plum County, kabilang ang San Liang. Ang iba ay nagdala ng 20,000 bihag mula sa kanlurang hukbo at nagmarcha patungo sa Lee County sa isang napakagandang paraan. Ang Plum County ay maliit sa simula.
Dagdag pa rito, dumanas ito ng dalawang magkasunod na digmaan at nangangailangan ng apurahang rekonstruksyon. Hindi alintana kung ito ay ang pagtatanggol ng lungsod o ilang iba pang mga gusali sa lungsod, ang mga ito ay masyadong nasira. Sa makatuwid, ang Plum County ay hindi na angkop na maging base camp ng Revolutionary Army. Pinalitan ng Lee County ang Plum County at pansamantalang naging base camp ng Revolutionary Army. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang dahil ang Lee County ay hindi ganoon kalaki. Gayunpaman, ang Revolutionary Army ay walang malaking lungsod sa kanilang mga kamay sa ngayon. Sa makatuwid, maaari lamang nilang piliin ang Lee County, na medyo disente kung ihahambing. Dahil may mga bihag at hindi sila tumatakas para sa kanilang buhay tulad noong nakaraan, si Huang Feng at ang iba pa ay kumilos ng napakabagal. Dumating lamang sila sa Lee County sa hapon. Sa oras na ito, si Su Pei, na nakatanggap ng balita, ay naghihintay na sa tarangkahan ng Lee County kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi kalayuan sa Su Pei, naroon din si Ning Wushuang. Malinaw, dahil kay Huang Feng, ang kasalukuyang katayuan ni Ning Wushuang ay medyo espesyal. Hindi bababasa, walang maraming tao na maaaring tumayo sa tabi ni Su Pei sa oras na ito. Ang damdamin ni Ning Wushuang ay medyo komplikado. Napagpasyahan na niya kagabi na ibigay ang sarili kay Huang Feng. Nagkusa pa siyang pumunta sa kwarto ni Huang Feng para hintayin siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay mawawala ng higit sa isang araw. Ngayon lang din niya nalaman na pinangunahan ni Huang Feng ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang Plum County matapos umalis sa kanyang tirahan kahapon. Isa pa, nanalo siya. Gayunpaman, kahit na ganoon, labis pa rin ang pag-aalala ni Ning Wushuang kay Huang Feng. Bagamat alam niya na si Huang Feng ay napakahusay, ang mga espada at kutsilyo ay walang mata sa larangan ng digmaan. Bukod dito, mayroong maraming mga nakatagong arrow. Kaya naman, gaano man siya kahusay, nasa panganib pa rin siya. Sa kabutihang palad, nang magpadala si Su Pei ng isang tao upang ipaalam sa kanya na salubungin ang mga nanalong tropa, nalaman niyang ligtas at maayos si Huang Feng. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang sa wakas ay makapagpahinga. Si Ning Wushuang ay orihinal na isang babae mula sa isang marangal na pamilya na hindi gaanong alam tungkol sa mundo. Kung hindi dahil sa pangyayari sa bahay, wala pa rin siyang muwang at inosente hanggang ngayon. Walang gaanong pagkakataon para makipag-ugnayan siya sa opposite sex. Ang hitsura ni Huang Feng ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Hindi lamang siya tinulungan ni Huang Feng na patayin ang pinuno ng kalaban at ipaghiganti siya, ngunit kasabay nito, ang imahe at ugali ni Huang Feng ay katulad ng lihim niyang inaakala ang kanyang magiging asawa noong siya ay nag-iisa. Kaya naman, mahal na mahal niya si Huang Feng, ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya namamalayan na piniling sundan si Huang Feng, kasama si. Nandito na sila, habang hinahayaan ni Ning Wushuang na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon, si Su Pei, na hindi kalayuan sa kanya, ay nasa sabik na sinabi. Itinaas ni Ning Wushuang ang kanyang ulo at nakita na sa di kalayuan, talagang may ulap ng alikabok. Maraming figure ang unti-unting lumalapit. Malinaw na nakabalik na si Huang Feng at ang iba pa. Sa totoo lang, hindi katakataka na sobrang nasa sabik si Su Pei. Pagkatapos ng lahat, ang labanang ito sa pagitan ni Huang Feng at ng iba pa ay nag-aalala kung makakamit niya o hindi ang lugar na ito. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa kanlurang hukbo maaari siyang tunay na makatagpo sa lugar na ito at hindi mapipilitang tumakas kaagad pagkatapos na kunin ang revolusyonaryong hukbo. Bagamat nakapaghanda na siya para sa pinakamasama, kapag nagkusa na sila na umatras mula sa Lee County, tiyak na magdadalawang isip ang mga mangangalakal na sumuporta sa kanya. Bukod dito, ang ilan sa mga revolusyonaryong hukbo na dumating mamaya ay pipiliin ding umalis. Pero ngayon, iba na. Hindi siya binaygo ni Huang Feng at ng iba pa. Talagang nanalo sila at matagumpay na binawi ang Plum County. Bukod dito, sinamantala nila ang sitwasyon upang patayin ang marami sa mga tao ng Western Army at nahuli ang marami sa kanila. Maging ang punong general ng Western Army ay pinatay ni Huang Feng. Masasabing hindi na nababahala ngayon ang Western Army. Sila ay tunay na nakakuha ng isang lugar sa lugar na ito. Sa makatuwid, maliwanag na nasa sabik si Su Pei. Sa tagumpay na ito, hindi lamang nila mapapatatag ang kanilang kalagayan, kundi tataas din ang kanilang reputasyon.
Bilang karagdagan, nang walang panghihimasok ng Western Army, maaari silang umunlad ng napakahusay. Si Supei ay iba kay Leader Kyo. Hindi siya maiipit sa gulo, ngunit hindi siya susulong. Tara na at salubungin natin sila, sabi ni Supei. Pagkatapos, pinuna niya ang daan. Gusto niyang makita sa lalong madaling panahon ang kanyang mga karapat-dapat na subordinate. Sumunod din si Ning Wushuang sa likuran. Nais din niyang makita si Huang Feng sa lalong madaling panahon. General Su, nakita rin ni Huang Feng at Wang Danyo si Supei na nagkusa na tanggapin sila. Binilisan din nila, si Huang Feng at Wang Danyo ay hindi na katulad ng dati. Sina Huang Feng at Wang Danyo ay parehong may mga kabayo sa ilalim ng kanilang mga puwitan. Lahat ng mga kabayong ito ay kinuha mula sa Western Army. Bumalik ka na. Ang labanan na ito ay mahusay na nakipaglaban. Humakbang si Supei at hinawakan ang mga braso ni Huang Feng habang tuwang-tuwa siyang sinabi. Salamat sa General, natapos na natin ang ating misyon sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Magaling kayong lahat, magaling talaga. Tiningnan ni Supei ang Revolutionary Army at ang mga bihag ng Western Army sa likod ni Huang Feng at hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Kuya Huang, okay ka lang ba? Sa oras na ito, dumating din si Ning Wushuang sa tabi ni Huang Feng. Namula siya at tumingin kay Huang Feng na may pag-aalala. Ayos lang ako, sinabi ni Huang Feng, mayroon akong magandang balita na sasabihin sa iyo. Anong balita? Curious na tanong ni Ning Wushuang. Nagdala ako ng ilang tao. Hindi ka magiging lonely in the future. Nakangiting sabi ni Huang Feng. WHO, sila na. Itinuro ni Huang Feng ang mga tao sa likod niya at sinabi. Miss, ilang tao ang tumakbo palabas mula sa likuran ni Huang Feng. Ang isa sa kanila ay halos kasing edad ni Ning Wushuang. Nang makita niya si Ning Wushuang, tuwang-tuwa siyang tumawag. Xiao Kui, tuwang-tuwang tumawag din si Ning Wushuang nang makita niya ang mga taong dumating. Hindi niya inaasahan na dadalhin ni Huang Feng ang kanyang personal na lingkod, si Xiao Kui. Simula nang maghiwalay siya, hindi na sila nag-contact sa isa't isa. Bukod dito, nagkaroon ng kaguluhan ang Mei County kamakailan. Naisip niya na si Xiao Kui ay nakatagpo ng isang sakuna. Hindi niya inaasahan na hindi lang siya magaling, dinala talaga siya dito ni Huang Feng. Nagyakapan ang amo at alipin at umiyak. Ilang sandali pa ay natahimik na sila. Sa oras na ito, si Huang Feng, Supei, at ang iba pa ay tapos ng magsalita. Ang lahat ay sabay-sabay na nagtungo sa Lee County. Medyo maganda ang kapaligiran ng Lee County kumpara sa Mei County. Matapos makapasok si Huang Feng at ang iba pa sa lungsod, naghiwa-hiwalay sila. Maaari silang dumalo sa pagdiriwang na piging na pinangangasiwaan ni Supei sa gabi. Sa panahong ito, maaari nilang gawin ang kanilang sariling mga bagay. Dinala ni Huang Feng sina Ning Wushuang, Xiao Kui, at ang iba papabalik sa kanyang tirahan. Kabanata 636. Miss, ito na ba ang bago nating tahanan? Nang bumalik si Huang Feng at ang iba pa sa kanilang tirahan, mahinang nagtanong si Xiao Kui, na nasa tabi ni Ning Wushuang. Sa oras na ito, napaka-relax ng mood ni Xiao Kui. Dati, pagkatapos halugugin ang Ning Mansion, ang mga kasambahay at katulong ay itinalaga rin sa iba't ibang pamilya. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay dinala ni Mr. Go sa kanyang mansyon, at si Xiao Kui ay isa lamang sa kanila. Dinala rin siya sa kanyang mansyon ni Mr. Go. Ang ganda ni Xiao Kui. Kahit na hindi siya may kukumpara kay Ning Wushuang, maganda pa rin siya. Orihinal na gusto ni Mr. Go na kunin siya bilang kanyang asawa, kaya hindi niya pinahirapan ang mga bagay para sa kanya. Gayunpaman, bago magawa ni Mr. Go ang anumang bagay kay Xiao Kui, siya ay binugbog ng pinuno ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos nito, inatake siya ng Western Army at namatay ng hindi sinasadya. Kaya naman, napanatili ni Xiao Kui ang kanyang pagkabirhen. Bagamat napanatili niya ang kanyang pagkabirhen sa bandang huli, hindi siya nagkaroon ng magandang panahon sa panahong ito. Siya ay palaging nasa tenterhoof at nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang miss. Nang maglaon, hindi niya alam ang nangyari. Ipinadala siya sa ibang pamilya sa lungsod. Para sa mga katulong na tulad niya, hindi mahalaga kung nasaan sila. Gayunpaman, patuloy niyang iniisip si Ning Wushuang at nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Hindi niya mapigil ang mag-alala tungkol kay Ning Wushuang.
Gayunpaman, siya ay isang katulong lamang. Halos imposible para sa kanya na malaman ang tungkol sa kinaroroonan ni Ning Wushuang. Nang maglaon, nang mabalitaan niyang ipinadala siya sa isang general ng rebelding hukbo, hindi siya gaanong naramdaman. Sa kanyang opinyon, hanggat hindi niya kasama si Ning Wushuang, hindi mahalaga kung nasaan siya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Xiao Kui na makikita niya ang kanyang miss dahil dito. Isa pa, tila may espesyal na relasyon ang kanyang miss sa general ng rebelding hukbo. Hindi ito ang tirahan namin. Kay Kuya Huang ito, pansamantala lang kaming naninirahan dito. Kaya, huwag kang manggulo, sabi ni Ning Wushuang kay Xiao Kui. Kuya Huang, tinawag mo siya ng sobrang intimate. Napangiti si Xiao Kui sa kanyang miss. Halatang interesado siya sa ganitong paraan ng address. Anong pinagsasabi mo? Napatingin si Ning Wushuang kay Huang Feng na naglalakad sa harapan niya. Nang makitang tila hindi niya narinig, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, lihim niyang kinurot si Xiao Kui, na sinasabi sa kanya na huwag magsalita ng walang kaparirikan. Narinig nga ni Huang Feng ang pag-uusap ng dalawa, ngunit tila hindi niya alam kung paano matakpan ang paksang ito, kaya maaari lamang siyang magpanggap na hindi niya narinig. Umayos ka ng tutuluyan nila. Magpapahinga muna ako, sinabi ni Huang Feng kay Ning Wushuang bago pumunta sa likod bahay para magpahinga. Sige, sumagot si Ning Wushuang. Pagkatapos noon, si Ning Wushuang ang namamahala sa pag-aayos ng mga taong kararating lang. Bukod kay Xiao Kui, kilala rin niya ang iba. Lahat sila ay dating lingkod ng kanyang pamilya. Ngayong nakita niya ang mga ito, nakaramdam siya ng pagkaantig. Miss, I think the people treat you like the mistress of the house. Dinala ni Ning Wushuang si Xiao Kui pabalik sa kanyang silid. Matagal nang hindi nagkita ang magkapatid, kaya natural, marami silang pag-uusapan. Ang tinutukoy ni Xiao Kui ay ang mga katulong na orihinal na nandito. Ang kanilang saloobin kay Ning Wushuang ay talagang katulad ng kung paano nila tretuhin ang may bahay ng bahay. Hindi pa formal na ipinakilala ni Huang Feng ang pagkakakilanlan ni Ning Wushuang, kaya laging ganito ang kanilang ugali. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Hindi matutuwa si Kuya Huang kung marinig niya ito. Sabi ni Ning Wushuang na may pulang mukha. Miss, I think that General Huang isn't bad. He's also good looking. Bagamat siya ay mula sa volunteer army, mas mukha siyang iskolar. At saka, siya ang nagligtas sa iyo. Bakit hindi ikaw ang tunay na may bahay ng bahay na ito? Sabi ni Xiao Kui. I told you don't talk nonsense. Bakit ka pa nagsasalita ng kalokohan? Nang marinig ang mga salita ng kanyang katulong, lalong namula ang mukha ni Ning Wushuang. Isa lang akong downtrodden na babae ngayon. Paano ako magiging karapat-dapat kay Kuya Huang? So, Miss, gusto mo rin si General Huang. Naunawaan ni Xiao Kui ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Ning Wushuang. Pulang mukha lang si Ning Wushuang sa pagkakataong ito, ngunit wala siyang sinabi. Malinaw, sumang-ayon siya sa sinabi ni Xiao Kui. Hindi bihira para sa isang kagandahan ang magmahal ng isang bayani. Miss, dahil gusto mo siya, dapat kang magkusa. Sa tingin ko ay mabuting tao si General Huang. Karapat-dapat siyang ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa kanya. Sabi ni Xiao Kui. At saka, I don't think you're not worthy of him. Miss, you're so outstanding. There's no problem matching anyone. Pero, ako, bagamat gusto ni Ning Wushuang na magkusa, medyo nahihiya pa rin siyang kausapin si Xiao Kui ng ganito. Walang pero, Miss, napakagulo ng mundo ngayon. Namatay na si Old Master. Hindi tayo makakaligtas sa mundong ito kung hindi tayo makakahanap ng lalaking susuporta sa atin. Dahil gusto mo si General Huang at may kakayahan siyang protektahan tayo, hindi ba ito perpekto? Sabi ni Xiao Kui. Bagamat hindi pa matanda si Xiao Kui, mas matalino siya kaysa kay Ning Wushuang. Pagkatapos ng lahat, ang Ning residence ay hindi isang maliit na lugar noon. Si Ning Wushuang ay maaaring mamuhay ng walang pakialam, ngunit si Xiao Kui ay hindi gaanong simple. Pagkatapos ng lahat, palaging may mga salungatan sa pagitan ng mga tagapaglingkod. Sa makatuwid, mas alam niya kaysa kay Ning Wushuang na hindi madali ang buhay. Sumang-ayon si Ning Wushuang sa sinabi ni Xiao Kui. Siya ay hindi isang malakas na babae sa simula. Siya ay isang mahinang babae. Mahirap para sa gayong babae na mabuhay sa mapayapang panahon, lalo pa sa mga oras ng kaguluhan.
Gayunpaman, kung mapapangasawa niya si Huang Feng, iba ito. Una niyang nagustuhan si Huang Feng. Bukod dito, iniligtas siya ni Huang Feng at tinulungan siyang maghayganti. Kasabay nito, magkakaroon siya ng suporta at makakaligtas siya. Masasabing ang pagpapakasal kay Huang Feng ang pinakamagandang resulta. Pero, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Kuya Huang. Paano kung hindi niya ako gusto? Sining Wus Huang, na palaging kumpiyansa sa kanyang hitsura, ay biglang nawala ng kumpiyansa sa sandaling ito. How is that possible? Miss, you're so beautiful. Walang lalaking hindi matitinag sa iyo. At saka, kung ikaw ang magkukusa, hindi ako naniniwala na hindi magagalaw si General Huang. Unless hindi siya lalaki, Xiao Kui said. Walang sinabi si Ning Wus Huang. Sa katunayan, naantig na siya sa mga sinabi ni Xiao Kui. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin para maakit si Huang Feng. Sa kabilang panig, hindi alam ni Huang Feng na si Ning Wus Huang, na hindi kalayuan sa kanya, ay nag-iisip na kung paano irerekomenda ang sarili sa kanya. Si Huang Feng ay hindi talaga nagpapahinga. Naglilinang siya dahil napagtanto niya na pagkatapos ng labanan kahapon, tila nadagdagan ang enerhiya ng demon martial arts sa kanyang katawan. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari. Kabanata 637. Sa katunayan, noong nakikipaglaban si Huang Feng kahapon, natuklasan niya na kapag ang enerhiya sa kanyang katawan ay umiikot, ang bilis nito ay tila mas mabilis kaysa karaniwan. Kaya lang, nasa gitna siya ng battlefield noong mga oras na iyon, kaya wala siyang panahon para suriin ito ng mabuti. Pero ngayon, nang tignan niya ulit ito, parang bumalik na sa dati. Maaaring ang enerhiya sa aking katawan ay mas mabilis na umiikot sa panahon ng isang matinding labanan. Bukod dito, maaari itong tumaas ang kabuoang halaga. Huang Feng hula sa kanyang puso dahil ang enerhiya sa kanyang katawan ay tila nadagdagan ng kaunti. Bagamat hindi ito marami, lumaki ito ng kaunti. Gayunpaman, malinaw na wala siyang paraan upang i-verify ang kanyang hula ngayon. Hihintayin na lamang niya ang susunod na labanan upang makita. Pagkatapos noon, nagtanim si Huang Feng hanggang gabi bago huminto. Bagamat tila wala siyang kalaban-laban sa space-time na ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kapag nadala na siya sa isang high martial space-time, malinaw na hindi magiging sapat ang kanyang lakas. Huwag na nating pag-usapan ang ibang space-time. Kunin na lang halimbawa ang mundo ng demigods and semi-devils. Mayroong maraming mga first-rate na eksperto at kahit ilang super first-rate na mga eksperto doon. Kung nasa peak pa siya ng second-rate noong dinala siya doon, halatang hindi sapat. Talagang maraming pinakamataas na eksperto sa pangalawang antas sa mundong iyon. Sa makatuwid, naramdaman pa rin ni Huang Feng ang pagkaapurahan. Si Huang Feng, na lumabas ng silid, ay nagkataon na nakita si Ning Wus Huang. Nag-isip siya sandali at sa huli ay hindi niya piniling isama si Ning Wus Huang. Bagamat dati nang sinabi ni Su Pi na maaari niyang isama ang kanyang mga miyembro ng pamilya sa gabi, malinaw na hindi miyembro ng kanyang pamilya si Ning Wus Huang. Kuya Huang, sasali ka ba sa piging? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa si Ning Wus Huang na magtanong. Oo, sabi ni Huang Feng. Pwede ba akong sumama sa'yo? Maingat na tanong ni Ning Wus Huang na parang natatakot na hindi pumayag si Huang Feng. Ito, hindi inaasahan ni Huang Feng na si Ning Wus Huang ang magkukusa na humiling na umalis. Hindi ba pwede? Malungkot na sabi ni Ning Wus Huang. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na maghintay dito para lumitaw si Huang Feng. Gusto niyang dumalo sa ganoong piging kasama si Huang Feng, ngunit hindi niya inaasahan na talagang hindi sasang-ayon si Huang Feng. Why would I? I'm just afraid that you'll be bored. Since you want to go, then let's go. Sabi ni Huang Feng. Hindi naman sa hindi niya may sama si Ning Wus Huang. Hindi na kailangang maging malungkot siya dahil dito. Okay, then let's go. Agad na masayang sinabi ni Ning Wus Huang. Natural na alam niya ang tungkol sa piging ngayon at ang reputasyon ni Huang Feng sa Li County ay hindi maliit. Lalo na pagkatapos kumalat ang balita ng tagumpay sa Plum County, siya ang naging unang pinili ng mga walang asawang babae. Ang dahilan kung bakit gustong sumama sa kanila ni Ning Wus Huang ay para sabihin sa iba na may pamilya si Huang Feng. Siyempre, ayaw niyang pigilan si Huang Feng na maghanap ng ibang babae. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay naging babae ni Huang Feng, si Huang Feng ay hindi lamang maaaring magkaroon ng isang babae.
Mahal na ng kanyang ama ang kanyang ina, ngunit mayroon pa rin itong ilang mga asawa, lalo pa ang mas namumukod tanging si Huang Feng. Gusto lang muna ni Ning Wushuang na magkaroon ng status. General Huang, nandito ka. General Huang, maganda ang laban mo sa Plum County. Nang dalhin ni Huang Feng si Ning Wushuang sa piging, marami na ang dumating. Nang makita ng mga taong ito si Huang Feng, nagkusa silang batiin siya at naging masigasig sila. Bagamat may ngiti si Huang Feng sa kanyang mukha, mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso. Hindi niya kilala ang karamihan sa mga taong ito, ngunit hindi niya inaasahan na kilala siya ng mga ito. Bukod sa ilang miyembro ng Revolutionary Army, dumalo rin sa pagtitipon ngayon ang mga lokal na pamilya at mayayamang mga ngalakal ng Lee County. Malinaw, nais nilang gamitin ang pagkakataong ito upang bumuo ng isang magandang relasyon sa Revolutionary Army. Ang lugar na ito ay orihinal na inookupahan ng Revolusyonaryong Hukbo, at ngayong natalo na naman ang Revolusyonaryong Hukbo ang hukbo ng korte ng imperial, natural na mataas ang tingin nila dito. Bukod dito, nagbago ang pinuno ng Revolusyonaryong Hukbo. Kung hindi pa rin sila dumating para magbigay galang, sila na ang may kasalanan. Para naman kay Huang Feng, ang binatang ito na biglang sumulpot, lahat ay lubos na umaasa sa kanya. Siya ay matapang at maparaan, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi magiging mababa. Siyempre, gusto nilang samantalahin ang katotohanan na si Huang Feng ay hindi pa ganap na gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili upang magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng mga pamilyang ito. Noong si Huang Feng ay nasa Plum County, naranasan niya ito mula kay Zhang Ming. Ngayon, muli siyang namangha sa pagiging mahusay ng mga taong ito. Hindi mali ang pag-aalala ni Ning Wushuang. Noong nakikipag-chat siya kay Huang Feng, ang mga taong ito, lantaran man o palihim, ay gustong ipakilala ang mga babae sa kanilang mga pamilya kay Huang Feng. Bukod dito, lahat sila ay direktang mga inapo. Nasa tabi na ni Huang Feng si Ning Wushuang, ngunit ginawa pa rin nila ito. Kung wala si Ning Wushuang, malamang na sobra pa sila. Sa huli, ang hitsura ni Su Pei ang nagligtas kay Huang Feng mula sa pagkubkob ng mga taong ito. Bakit naman? Hindi sanay. Ganito din ako sa simula. After a long time, nasanay na rin ako. Hinayla ni Su Pei si Huang Feng sa gilid at sinabi sa kanya. Yung iba, natural na hindi istorbohin silang dalawa. Medyo hindi ako sanay, sabi ni Huang Feng. Ito ay higit sa lahat dahil ang mga taong ito ay masyadong masigasig. Maaaring ang mga tao sa space-time na ito ay mahilig magpakilala sa mga tao kapag sila ay nagkita. Wala ka bang balak magnegosyo? Kung gayon, mabuti na magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan sa kanila. Sinabi ni Su Pei, "Oh tama, naisip mo na ba kung anong negosyo ang gagawin? Una sa lahat, hindi ako tatutol sa iyong pagnenegosyo, ngunit maaari mo lamang itong ipaubaya sa iba. Kailangan ko talaga ng isang general na tulad mo ngayon, at gayon din ang mga kapatid sa ilalim mo." Panipi, hehe, kinikilig ako sa mga salita mo. Nakangiting sabi ni Huang Feng, ngunit, hindi ko pa iniisip kung anong negosyo ang gagawin. Sa oras na ito, tumingin si Su Pei kay Ning Wushuang, na nasa hindi kalayuan, at pagkatapos ay ngumiti kay Huang Feng at sinabing, sa tingin ko ay hindi masama ang paggawa ng negosyo ng tela. Oh, si Huang Feng ay medyo nalilito. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Hoy, ang Ning Wushuang na iyon. Ang kanyang Ning residence dati ay gumagawa ng negosyong ito. Bagamat nakumpiska na ito ngayon, mayroon pa rin silang ilang koneksyon sa lugar na ito. Pagkatapos mong pakasalan siya, hindi ba lahat ng koneksyong ito ay sa iyo? Pagkatapos, maaari mong ipagpatuloy ang negosyo ng tela. Ito ay napaka-maginhawa. Panipi, sinong nagsabing papakasalan ko siya? Sumagot si Huang Feng. Ang gandang babae, hindi ka ba natutukso? Nakikita kong interesado siya sa iyo. Papabayaan mo ba siya? Sabi ni Su Pei. Tumingin si Huang Feng kay Ning Wushuang, na nasa hindi kalayuan, at pagkatapos ay bamulong, bakit hindi ko ito nakikita? Kabanata 638. Sunod-sunod na dumating ang mga bisitang dumalo sa handaan. Inayos din si Ning Wushuang na maupo sa mesa ng mga babae sa katabing pinto. Bagaman sa puso ni Huang Feng, ang mga lalaki at babae ay pantay-pantay at normal para sa mga lalaki at babae na kumain ng magkasama sa modernong mundo, sa panahong ito,
ang ganitong sitwasyon ay malinaw na imposible. Maging si Ning Wushuang mismo ay hindi naramdaman na ang kaayusan na ito ay hindi nararapat. Medyo nag-aalala lang siya na malasing si Huang Feng. Napakaganda ng kapaligiran sa piging. Ang mga nakadalaw sa piging na ito, maliban sa mismong revolusyonaryong hukbo, ay ilang mga mangangalakal at pamilya na napakalapit sa revolusyonaryong hukbo. Ang mga interes ng lahat ay pareho. Ngayong ang revolusyonaryong hukbo ay nanalo sa labanan, maliwanag na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. May dalawang bida sa piging ngayon. Ang isa ay si Su Pei. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Revolutionary Army. Ang isa pa ay si Huang Feng. Alam na ng lahat ng naruroon ang tungkol sa kanyang pagganap sa Plum County. Natural, naiintindihan din nila na si Huang Feng ay isang tunay na may kakayahang tao. Bukod dito, lubos siyang pinagkatiwalaan ni Su Pei. Malinaw na iba si Su Pei kay Leader Qiu. Dati, si Su Pei ay nasa ilalim ng utos ni Leader Qiu. Dahil sa kanyang mahusay na pagsasamantala sa militar, si Leader Qiu ay hindi na nagtiwala sa kanya. Gayunpaman, malinaw na hindi ganito ang pakikitungo ni Su Pei kay Huang Feng. Malaki ang tiwala niya kay Huang Feng. Bukod dito, si Huang Feng ay nag-iisa at walang pundasyon sa Revolutionary Army. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay orihinal na gustong magnegosyo. Pagkatapos lamang siyang hikayatin ni Su Pei ay pumayag siyang sumama sa kanya. Malinaw, ang interes ni Huang Feng sa pera ay mas malaki kaysa sa kanyang interes sa kapangyarihan. Siyempre, may mas mahalagang punto. Iyon ay, nailigtas ni Huang Feng si Su Pei sa Plum County. Sa oras na iyon, kung hindi dahil sa tulong ni Huang Feng, ang kaluluwa ni Su Pei ay nakabalik na sa impyerno. Paano pa siya magiging pinuno ng Revolutionary Army? Si Su Pei ay malinaw na hindi isang walang pusong tao. Natural na mas magtitiwala siya kay Huang Feng dahil nailigtas niya ito. Dahil mismo sa halatang suporta ni Su Pei para kay Huang Feng, na para bang gusto niyang siya ang kanyang numero 1 subordinate, na ang mga middle rank na general sa rebelding hukbo at ang mga lokal na pamilyang mangangalakal ay lubos na nag-isip kay Huang Feng. Ang intensyon ni Su Pei na tulungan si Huang Feng na bumangon ay kitang-kita. Bukod dito, walang maraming hadlang. Sa orihinal, sa mga taong dinala niya, maliban kay Sun Liang, ang iba ay mga middle level na general lamang. Ang kanilang mga kwalifikasyon ay hindi mas mataas kaysa kay Huang Feng. Kung tungkol sa kakayahan, walang paghahambing. Ang tanging may higit na kwalifikasyon ay si Sun Liang. Gayunpaman, sa oras na ito, ang paghanga ni Sun kay Huang Feng ay hindi bababa kay Su Pei. Sa makatuwid, walang problema si Sun Liang. Sa makatuwid, si Huang Feng ay madaling umakyat sa tuktok. Walang tot-utol dito. Sa makatuwid, sa piging, uminom ng maraming alak si Huang Feng. Ang mga tao sa paligid niya ay patuloy na humihimok sa kanya na uminom. Kahit na ginamit na ni Huang Feng ang kanyang panloob na puwersa upang pilitin ang alak na lumabas sa kanyang katawan, bahagya pa rin siyang lasing nang matapos ang piging. Bakit ang dami mong inumin? Masakit ba ulo mo? Pagkalabas ng bulwagan, nakita ni Huang Feng si Ning Wushuang na matagal nang naghihintay doon. Nang makita ni Ning Wushuang si Huang Feng na ganito, mabilis siyang lumapit para alalayan siya. Kasabay nito ang pag-aalala niyang tanong. Sa nakaraang piging, lumahok si Ning Wushuang sa piging ng mga kababaihan. Bagamat hindi pumunta doon si Huang Feng, siya pa rin ang pinagtutuunan ng pansin ng handaan. Maraming nag-uusap tungkol sa kanya. Tungkol sa mga tagumpay sa labanan ni Huang Feng, ang mga babaeng ito ay likas na puno ng papuri. Dahil dito, nakaramdam ng pagmamalaki si Ning Wushuang. Gayunpaman, ang sumusunod na paksa ay naging medyo hindi masaya sa kanya. Ito ay dahil sa mga babaeng ito, ang mga hindi pa kasal ay tila interesado kay Huang Feng. Maging ang mga may asawa na ay tila gustong makita si Huang Feng. Ang ganitong sitwasyon ay natural na nagpalungkot kay Ning Wushuang, na mayroon ng iniisip sa kanyang puso. Gayunpaman, ang kawalang kasiyahang ito ay hindi maipakita dahil walang relasyon sa pagitan niya at ni Huang Feng ngayon. Naturally, wala siyang mga kwalifikasyon para magsabi ng kahit ano. Ayos lang ako, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, medyo nahihilo pa rin ang kanyang ulo. Naisip niya na pagkatapos niyang bumalik sa kanyang tirahan ay dapat ay maayos na siya matapos piliting alisin ang alak sa kanyang katawan. Hayaan mo akong suportahan ka, sabi ni Ning Wushuang.
Kahit medyo nahihiya siya, ginawa pa rin niya. Sa sandaling ito, dahil kailangang suportahan ni Ning Wushuang si Huang Feng, medyo malapit siya kay Huang Feng. Kitang-kita ni Huang Feng ang halimuyak sa kanyang katawan. Ang halimuyak na ito ay hindi katulad ng halimuyak ng modernong pabango, kaya hindi sinasadyang sumangot si Huang Feng ng ilang ulit. Napansin din ni Ning Wushuang ang mga kilos ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit na namula siya, hindi niya napigilan si Huang Feng. Sa totoo lang, lihim siyang masaya sa kanyang puso. Naramdaman ni Huang Feng na tila medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Marami na siyang nainom at medyo na-stimulate ang nerves niya. Siya ay medyo agresibo at wala ang kanyang karaniwang katatagan. Iniisip kung ano ang sinabi ni Supi sa kanya sa piging ngayong gabi, na tila may magandang impresyon si Ning Wushuang sa kanya, lalo itong nagparamdam kay Huang Feng ng kakaiba sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, nasa labas sila. Kahit na may iniisip si Huang Feng, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman. Wala siyang pakialam dito, ngunit inaalala pa rin ni Ning Wushuang ang kanyang mukha. Mabilis na bumalik ang dalawa sa kanilang tirahan, ngunit hindi umalis si Ning Wushuang. Sa halip, ay naalayan niya si Huang Feng pabalik sa kanyang silid. Sa katunayan, si Huang Feng ay halos matino na ngayon. Gayunpaman, tila siya ay medyo nalibugan sa amoy sa katawan ni Ning Wushuang. Bilang karagdagan sa nakaraang pagpintig, hindi niya itinulak o pinigilan si Ning Wushuang. Bagamat hindi siya lecher, nag-enjoy pa rin siya sa ganitong sitwasyon. Halika, mag-iingat ka, humiga ka muna, kukuha ako ng sopas. Sabi ni Ning Wushuang habang tinutulungan niya si Huang Feng na mahiga sa kama. Gayunpaman, marahil dahil hindi siya nakatayo ng maayos, nang tumayo si Ning Wushuang, mabilis siyang natamba. Pagkatapos, diretso siyang humiga sa mga bisig ni Huang Feng. Si Huang Feng ay nag-e-enjoy pa rin sa pangangalaga ni Ning Wushuang noon, ngunit ngayong biglang nahulog si Ning Wushuang sa kanyang mga bisig, hindi niya namamalayang niyakap siya. Gayunpaman, pagkatapos manumbalik ang kanyang katinuan, hindi binitawan ni Huang Feng si Ning Wushuang. Sa halip, mas lalo pa nitong hinigpitan ang yakap nito, at mas lalo pang kitang-kita ang kabog sa puso nito. Si Ning Wushuang, sa kabilang banda, ay namula at nahiga sa mga bisig ni Huang Feng nang hindi gumagalaw. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Noong una, gusto niyang bumangon, ngunit sa kanyang paggalaw, mas hinigpitan pa siya ni Huang Feng. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng, kaya hindi na siya muling gumalaw. Kaya lang, nakahiga si Huang Feng sa kama at si Ning Wushuang ay nakayakap sa kanya. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Kabanata 639. Big, Kuya Huang. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang boses ni Ning Wushuang. Ano, masyadong mahigpit ang hawak mo sa akin, sabi ni Ning Wushuang. Binitawan ni Huang Feng si Ning Wushuang pagkatapos marinig iyon. Naisip ni Ning Wushuang na hindi siya naiintindihan ni Huang Feng. Ayaw niyang bitawan siya ni Huang Feng. Gusto lang niyang kumalas ng kaunti ang pagkakahawak nito. Ngayon, tuluyan na siyang binitawan ni Huang Feng. Kuya Huang, hindi ko sinasadya iyon, nag-aalalang sabi ni Ning Wushuang. Alam ko, sabi ni Huang Feng na may mabigat na tono. Natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Ning Wushuang. Sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon ngayon, naunawaan niya na hindi mali si Su Pei. Si Ning Wushuang ay may magandang impresyon sa kanya. Kung hindi, sa panahong ito kung saan ang mga lalaki at babae ay hindi dapat maging malapit sa isa't isa, imposible para sa isang batang babae na hayaan ang opposite sex na yakapin siya ng ganoon. Malaki ang epekto nito sa kanyang reputasyon. Kung lumabas ang balita, hindi siya makakapag-asawa. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Ning Wushuang. Pinagbigyan pa niya siya, halatang gusto nitong ibigay ang sarili sa kanya. Kung hindi, tiyak na hindi niya gagawin iyon. Si Huang Feng ay ganap na gising ngayon. Maari niyang samantalahin si Ning Wushuang dahil sa isang sandali ng pagnanasa, ngunit masasaktan siya nito. Kung tutuusin, sa panahong ito, hanggat ayaw ng lalaki, hindi maaaring hiwalayan ng babae. Kahit na ang lalaki ang nagkusa na hiwalayan ang babae, ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa reputasyon ng babae. Isang taon lang ang kaya niyang manatili sa mundong ito. After a year, aalis na siya. Ano kaya ang gagawin ni Ning Wushuang? Bumalik sa totoong mundo kasama siya. Hindi niya alam kung papayagan ito ng storage box.
Bukod dito, kahit na ito ay pinahihintulutan, magagawa ba ni Ning Wushuang na umangkop sa modernong buhay at ganap na mahiwalay sa kanyang orihinal na mundo at iwanan ang mga taong pamilyar sa kanya? Kung hindi niya inalis si Ning Wushuang, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Mag-isa na lang siya habang buhay. Pinayagan man siya nitong humanap ng ibang lalaki, hindi na mababago ang katotohanang may asawa na siya. Hindi niya mahahanap ang sarili niyang kaligayahan. Sa makatuwid, alam ni Huang Feng na sila ni Ning Wushuang ay walang kinabukasan. Imposibleng magkaroon sila ng kinabukasan. Kuya Huang, anong problema? Bagamat binitawan na ni Huang Feng si Ning Wushuang, hindi agad nakabangon si Ning Wushuang mula sa yakap ni Huang Feng. Naramdaman niya ang abnormalidad ni Huang Feng at itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Huang Feng ng may kalituhan. Wushuang, masyado akong impulsive ngayon lang. Pasensya na, sabi ni Huang Feng sa walang pakialam na tono. Kuya Huang, anong problema? Medyo natakot si Ning Wushuang sa pagbabago ng ugali ni Huang Feng. Natarante siya at sinabing, Kuya Huang, hindi kita sinisisi sa nangyari kanina. Ako iyon. Handa akong gawin ito. Masyado akong impulsive. Wushuang, makakahanap ka ng mas mabuting tao kaysa sa akin sa hinaharap, sabi ni Huang Feng. Hindi, ayoko. Si Kuya Huang lang ang gusto ko. Hindi alam ni Ning Wushuang kung saan nanggaling ang kanyang tapang. Bigla niyang sinigaw si Huang Feng at niyakap ng mahigpit si Huang Feng. Ang kanyang mga luha ay hindi napigilan dahil ang mga salita ni Huang Feng ay nagpalungkot at nawalan ng pag-asa. Kung ito ay mga normal na panahon, hindi sana nagkusa si Ning Wushuang na sabihin ang mga ganoong salita. Siya ay hindi isang matapang na babae sa simula. Bilang karagdagan sa kasalukuyang kapaligiran sa lipunan, mas imposible para sa kanya na gumawa ng inisyatiba na sabihin ang gayong mga salita. Gayunpaman, bigla siyang nagkaroon ng malakas na pakiramdam na kung hindi siya magkukusa na sabihin ang mga ganoong salita, ilalayo ni Huang Feng ang kanyang sarili sa kanya. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magsabi ng mga ganoong salita sa hinaharap. Medyo nagulat din si Huang Feng sa katapangan ni Ning Wushuang. Kung tutuusin, kahit sa totoong mundo, bagamat may mga kaso ng mga batang babae na nagkukusa na umamin sa mga lalaki, hindi lahat ay maaaring gawin ito. Hindi sa banggitin sa kasalukuyang oras at espasyo, ito ay halos imposible. Gayunpaman, ginawa ito ni Ning Wushuang ngayon. Paanong hindi siya magugulat? Wushuang, hindi ka magiging masaya sa akin. Bagamat naantig si Huang Feng sa mga kilos ni Ning Wushuang, ayaw niyang saktan pa ang cute at inosenteng babaeng ito. I won't. As long as I see Kuya Huang, I will feel very happy and happy. Nagmamadaling sabi ni Ning Wushuang. Dahil umabot na sa ganito, wala na siyang dapat ikahiya. Paano kung hindi mo ako makita sa hinaharap? Hinawakan ni Huang Feng ang malambot na buhok ni Ning Wushuang at sinabing, kung aalis ako ng tuluyan at hindi mo na ako makikita, magiging masaya ka pa ba? Kuya Huang, anong ibig mong sabihin? Gusto mong umalis? Pwede mo ba akong isama? Saan ka man pumunta, handa akong sundan ka, sabi ni Ning Wushuang. Hindi ka makakapunta sa pupuntahan ko, kaya Wushuang, hindi kita masasaktan, sabi ni Huang Feng. Nagulat si Ning Wushuang. Hindi niya alam kung saan maaaring pumunta si Huang Feng ngunit hindi niya magawa. Gayunpaman, agad niyang sinabi, hanggat kaya kong manatili sa tabi ni Kuya Huang, kahit isang araw lang, masisiyahan na ako. Sa hinaharap, Kuya Huang, kung talagang aalis ka at hindi mo na ako maisama, maghihintay ako dito para bumalik ka. Lagi kitang hihintayin at mamimiss kita araw-araw. Para sa akin, ito rin ay isang napakasayang bagay. Ngunit iyon din ay isang napakalupit na bagay. Sabi ni Huang Feng, ang kondisyon para makapag-teleport siya ngayon ay tipunin ang 3 bagay sa espasyo. Bagamat ang bilang ay mas mababa ng isa kaysa dati, ang kahirapan ay hindi nabawasan. Kung tutuusin, ang makukuha niya ay hindi niya kayang kontrolin. Ito ay ganap na random at nakasalalay sa swerte. Pagkatapos niyang umalis sa espasyong ito, maaaring hindi na siya makabalik. Para kay Ning Wushuang, ito ay isang napakalupit na bagay. Kailangang malaman ng isa na si Ning Wushuang ay bata pa. Sa kanyang edad, sa Earth, nasa 3 taon pa lamang siya sa high school o sa unang taon pa lang sa universidad. Kung siya ay magiging balo mula ngayon, iyon ay isang napakalupit na bagay na dapat gawin. Pero, payag ako. Kuya Huang, payag talaga ako.
Tumingin si Ning Wushuang kay Huang Feng at mariing sinabi. Anong tanga? Tiningnan ni Huang Feng ang determinadong ekspresyon ni Ning Wushuang at bumantong hininga. Kuya Huang, sumasang-ayon ka ba? Tumingin si Ning Wushuang kay Huang Feng at maingat na nagtanong. Natatakot siya na hindi niya makuha ang sagot na gusto niya. Tumango si Huang Feng na may masalimuot na pakiramdam. Haha, ang galing, narinig ni Ning Wushuang ang mga salita ni Huang Feng at masayang tumawa. Niyakap niya si Huang Feng ng mas mahigpit. Kabanata 640. Ang damdamin ni Huang Feng ay halatang napakakomplikado. Hindi ito isang bagay na mauunawaan ng simpleng pag-iisip na si Ning Wushuang. Hindi siya isang tao mula sa mundong ito. Dumating siya sa space-time na ito para lang kumita ng pera. Hindi man lang niya naisip na maghanap ng babae dito. Sa totoong mundo kasi, nagkaroon siya ng girlfriend. Kahit prospective girlfriend lang siya, taken na siya. Kaya lang hindi niya inaasahan na makikilala niya si Ning Wushuang. Bukod dito, ang personalidad at hitsura ni Ning Wushuang ay nagbigay sa kanya ng napakagandang impresyon. Bilang karagdagan, uminom siya ng ilang alak at si Ning Wushuang ang nagkusa. Talagang pumayag siyang tanggapin siya. Pagkatapos niyang talagang pumayag, napakasaya ni Huang Feng. Kung tutuusin, sinong lalaki ang hindi nagmahal ng magagandang babae? Bukod dito, nagkusa ang gayong magandang babae na habulin siya. Napakasarap ng pakiramdam ni Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos ng pakiramdam ng mabuti, siya ay naiwan sa pagkabalisa. Paano niya haharapin si Ning Wushuang? Paano niya ipapaliwanag kay Suyamo? Ang lahat ng ito ay mga problema, lalo na ang huli. Kung tutuusin, hindi ordinaryo ang relasyon niya at ng kabilang partido. Kung paano haharapin si Ning Wushuang, mayroon ding paraan si Huang Feng. Iyon ay upang hayaan siyang maging taong namamahala sa espasyong ito. Sa kasong iyon, kahit na hindi siya makapag-teleport sa space-time na ito sa hinaharap, maaari pa rin niyang makilala si Ning Wushuang. Gayunpaman, ang lokasyon ng pagpupulong ay maaari lamang sa villa na iyon. Bagamat hindi nito malulutas ng perpekto ang problema, mas mabuti ito kaysa dati. Gayunpaman, tungkol sa problema kung paano ipapaliwanag kay Suyamo, hindi alam ni Huang Feng kung ano ang gagawin. Bagamat hindi pupunta si Suyamo sa totoong mundo ngayon, hanggat wala siyang sinasabi, hindi malalaman ni Suyamo ang tungkol sa pag-iral ni Ning Wushuang. Hindi rin malalaman ni Ning Wushuang ang tungkol sa pag-iral ni Suyamo. Ang magkabilang panig ay hindi maaaring magkita. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na nililinlang niya ang kanyang sarili. Maaaring hindi alam ng iba pero alam niyang two-timing na siya ngayon. Ito ang tinatawag ng maraming tao na scumbag. Dahil dito ay labis siyang nakaramdam ng hindi komportable sa kanyang puso. Gayunpaman, dahil kaya niyang mag-teleport, tiyak na tatanggapin ni Huang Feng ang usapin ng isang lalaking may 3 asawa at 4 na asawa. Hanggang ngayon, 4 na beses na siyang nag-teleport, at 2 sa kanila ay may 3 asawa at 4 na asawa. Sa makatuwid, bago kumpirmahin ni Huang Feng ang kanyang kasalukuyang relasyon kay Suyamo, hindi dahil sa hindi niya naisip ang napakagandang bagay. Kung tutuusin, ito ang pangarap ng maraming lalaki. Gayunpaman, pagkatapos kumpirmahin ang kanyang kasalukuyang relasyon kay Suyamo, hindi naisip ni Huang Feng ang ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, si Suyamo ay napakahusay. Nakita niya na ang mga babae ng ibang mga lalaki na may 3 asawa at 4 na babae sa ibang mga espasyo ay hindi nangangahulugang magiging kat-anji tanging si Suyamo lamang. Sa makatuwid, hindi na inisip ni Huang Feng ang ganoong bagay. Gayunpaman, ngayon, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Sa bandang huli, tumahak pa rin siya sa landas ng pagiging scumbag. Ito ay isang mahalagang hakbang. Bagamat maaari siyang gumamit ng iba't ibang dahilan upang magpaliwanag, ginawa pa rin niya ito. Gaano man karaming mga dahilan ang mayroon, walang paraan upang baguhin ang katotohanan ito. Sa kabutihang palad, hindi sila maaaring magkita pansamantala. Inaliw ni Huang Feng ang kanyang sarili sa kanyang puso. Sa pag-aakalang maaari siyang magkaroon ng 2 natatanging dilag tulad ni Suyamo at Ning Wushuang ng magkasabay, napakasarap ng pakiramdam ni Huang Feng sa kanyang puso. Ang damdamin ni Huang Feng ay komplikado, ngunit si Ning Wushuang ay hindi masyadong nag-isip. Napakasimple ng kanyang mga iniisip. Gusto lang niyang makasama si Huang Feng. Para dito, siya ay medyo
walang hiya, at nagkusa. Bagamat nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan, hindi niya ito pinagsisihan ngayon. Kung tutuusin, nakuha na niya ang sagot na gusto niya. Kung tungkol sa sinabi ni Huang Feng noon, na maaaring umalis siya, hindi na masyadong inisip ito ni Ning Wushuang. Katulad ng sinabi niya, hanggat makakasama niya si Huang Feng, kahit isang araw lang, magiging masaya na ito para sa kanya. Sa makatuwid, mula sa sandaling ito, ang malaking patio na ito ay talagang may isang may bahay. Bagamat hindi kinumpirma ni Huang Feng at Ning Wushuang ang kanilang relasyon, pareho silang naiintindihan sa kanilang mga puso. Bakit ba lagi mo akong tinitingnan ng ganyan? Kinaumagahan, nang magkasamang kumakain sina Huang Feng at Ning Wushuang, nalaman ni Huang Feng na patuloy na nakatitig sa kanya si Ning Wushuang, kaya nagtanong si Huang Feng. Wala lang, gusto ko lang makita. Ngumiti si Ning Wushuang at bahagyang namumula ang mukha. Kagabi, sa huli, hindi na nakalusot ang dalawa sa huling hakbang. Ilang sandali lang ay nagyakapan silang dalawa. Si Ning Wushuang ay hindi nagpalipas ng gabi sa silid ni Huang Feng. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, matagal din bago makatulog si Ning Wushuang. Naramdaman niya tuloy na medyo hindi totoo. Siya talaga ang nagkusa at talagang kinumpirma ang kanyang relasyon kay Huang Feng. Dahil dito ay nasasabik siya na hindi siya makatulog. Pagkagising kaninang umaga, gusto rin niyang makita si Huang Feng para kumpirmahin na hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Natural na hindi alam ni Huang Feng kung ano ang iniisip ni Ning Wushuang. Nang makitang walang sinabi si Ning Wushuang, hindi na siya nagtanong. Pagkatapos kumain, sumugod si Huang Feng para makita si Su Pei. Ito ay isang bagay na nakumpirma sa pagtitipon kagabi. Ngayon, tatalakayin nila ang susunod na hakbang ng revolusyonaryong hukbo. Huang Feng, nandito ka. Nang dumating si Huang Feng sa tirahan ni Su Pei, katatapos lang ni Su Pei sa kanyang pag-eehersisyo sa umaga. Ito ay isang ugali niya sa loob ng maraming taon. Kahit na ang kanyang martial arts ay hindi maituturing na napakalakas, ang kanyang pisikal na fitness ay hindi masama. Tumugon si Huang Feng. Sa oras na ito, ilang tao na ang dumating. Sa mga taong ito, nandyan sina Wang Danyo, Sun Liang na nagmamadaling bumalik, at ilang tao na sumuporta kay Su Pei sa simula. Sila ay orihinal na mga general sa kalagitnaan, ngunit ngayon lahat sila ay na-promote. Halika, pasok na tayo. Pinangunahan ni Su Pei ang isang grupo ng mga tao sa bulwagan. Pagkaupo ng lahat, sinabi ni Su Pei, sa palagay ko alam ninyong lahat ang dahilan kung bakit ko pinatawag ang lahat dito ngayon, tama ba? Tumango ang lahat. Sige, lahat kayo ay maaaring magbahagi ng inyong mga opinyon. Huwag mag-atubiling sabihin ang anumang gusto ninyo, sabi ni Su Pei. Saglit na walang nagsalita, hindi magaling si Wang Danyo sa aspetong ito. Kaya niyang sumibol at makalusot sa mga linya ng kaaway, ngunit talagang mahirap para sa kanya na isipin ang mga bagay na ito. Kaya naman sa oras na ito, napakamot na lang siya ng ulo. Obviously, wala siyang magandang ideya. Tulad ng para sa mga general sa kalagitnaan ng antas, sila ay orihinal na mga general sa kalagitnaan lamang. Maaaring mayroon silang ilang mga opinyon, ngunit tiyak na limitado ang mga ito. Bukod dito, karamihan sa kanila ay hindi marunong bumasa at sumulat. Sa ganoong okasyon, wala talaga silang kumpiyansa na magsalita. Sa makatuwid, si Su Pei ay makatingin lamang kina Sun Liang at Huang Feng. Ngayon, ang tanging taong maaasahan niya ay marahil silang dalawa, lalo na si Huang Feng. Lubos pa rin niyang pinahahalagahan si Huang Feng. Dati, pinatunayan din ng usapin ng Mei County na hindi mali ang pangitain ni Huang Feng.